is Alex. I am your caregiver. I am your care provider. And I am tasked to shampoo your hair, to maintain your grooming and to improve your personal appearance, okay? And it causes what? Natin comfort on your part so that your hair and scalp will become fresh looking and it will not become itchy, right? Then collect, comb and brush, bath towels and other toilet articles or toiletries. Nung gagamitin mong shampoo at pagbabrush ng hair. And then you need to arrange these equipments and materials at bedside stand o yung tinatawag nating overbed table o kaya yung table beside ng kama ng pasyente. Okay? Doon mo siya ilalagay. Yan. Wash your hands. Lower the side rail. Sige, pwede naman hindi nyo kopyahin yan kasi may handout kayo eh. Nakasulat sa handout yan. Okay? Yung side rail na malapit kung saan ka magpa-perform, head rested on a chair or on a sitting position. Sa bed, maaaring sitting with legs dangling o kaya sa isang chair mismo. Okay? Kung hindi naman siya makakaupo, nakahiga pa rin siya, pwede mo naman din siyang i-brush kahit siya ay nakahiga. Okay? Arrange the equipment at bedside. Wash your hand and then lower the side rail. Parang sinuklayan mo lang siya. Nung sinuklayan mo lang siya, yan. Sinuklayan mo lang siya, kasi before you shampoo the hair, kailangan i-brush mo muna siya. Para ma-remove yung tangles, kailangan mo rin i-check yung scalp ng patient kung may mga dermatological problems that you need to report to the nurse so that appropriate medications or treatment should may be available to treat problems on the scalp of the patient. Baka nimitan mo rin yan, o sinampo mo yan, baka mas lalo siya ma-irritate, mas lalo siya kumalat. Tama? O kaya, kung meron siyang mga other problems on the scalp, baka nagdudugo yan. Tama? Iba parang may mga pigsa-pigsa sa ulo. Yan. So, identify mo yan. Kung meron pang problems on the scalp that need your attention and the attention of the nurse, report mo yan. Yan. Then help resident on a chair or in a sitting position on bed. Be sure the resident is dressed on a robe or a slippers if he or she is to be up. Kung tatayo siya, kailangan nakaroba, naka-bathrobe, o kaya ako naman ay nakachinelas. Place towel across the resident's shoulder and place the towel across the pillow if he or she is in bed. Kung nakaupo siya, pwede mo siya lagyan dito sa may shoulder, babalutan mo dito kung susuklayin mo para mag-collect noong mga hair na nag-fall. Okay? Kung siya naman ay nakahiga, lagyan mo ng tuwalya pa rin yung pillow na nakarest yung kanyang ulo, tapos sinusuklayan mo din siya para makolekt din yung mga hair na matatanggal. Okay? Ask the resident to remove their eyeglasses if they are worn. Put them in a glass case. Put the glass case in the bedside stand, yung tabing lamesa. Part the hair in two main sections, kaliwa kanan, then divide one side into two sections. Hinati mo sa gitna, yung isang side, parang kinwarter mo siya. Iyon muna ang sinusuklay mo.
Isang part, then pangalawa, yung maaari yung iba ginagawa, pag kayo nagpapaparlor, gano'n ang ginagawa, di ba? Sinusuklay muna, tapos pagkasuklay niya, saka si section, tapos ifo-fold, nilalagyan ng clip. Tapos yun muna sinusuklay niya, yun muna ginugupit niya. Ha? Pagkatapos doon, yung kabila naman, yung harap, then yung other half, ginupit niya yun. Pag tinanggal na yun, yun, hindi na pantay-pantay. Ha? Kasi layered. Ha? Layered yung ano. Yun ang ginagawa ng sabi natin isang hairstylist or ganun din mismo ang dapat yung ginagawa in combing the hair. Pero tayo isang naging estudyante daw ay isang hairstylist na galing sa ibang bansa. At siyempre, karaniwan dyan ay mga juding. Mga juding na magaling sila sa ano